Nagsalita kasi si Sara Duterte kanina. Ang sabi ni Sara, ito. Yan. Ito sabi ni Sara. Sara Duterte hits deafening silence on corruption claims versus officials. Yan, ha? Related pa rin to doon sa 18. No? Doon sa 18, ano pa rin? Sa 18 na, sa fake 18. Fake 18 Marines. Sabi ni Sara. Sara Duterte criticized civil society groups, religious leaders, and lawmakers for being selective on issues they chose to discuss. Ba't doon namimili? Huwag daw ganun. Sabi, in a statement, Duterte cited the deafening silence of various groups over claims made by 18 men na lang, 18 men, including alleged former members of the Philippine Marines, regarding delivery of billions of pesos in cash to high-ranking government officials. She noted that accusations against her remained the focus of discussions and an unending fishing expedition through investigations in aid of legislation. Wala na investigation in aid of legislation. Tapos na. Oo, tapos na. And by the way, siguro ngayon pwede ko nang may makuha. Wait lang, titingnan ko kung makukuha ko today. Right now pala. Unang-una, i-debunk lang natin to. Wala nang hearing. Tapos na yung hearing. Nakuha na lahat ng testimonya na pwede makuha. Ang pinag-uusapan na ngayon, impeachment ni Sara Duterte. Whether you believe it or not. Yun na talaga pinag-uusapan ngayon. Sabi ni Sara, sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability, sabi niya. Sabi ni Sara. Dagdag pa rito, tila walang interes o agar, gayahin natin boses ni Sara. Dagdag pa rito, tila walang interes o agarang akbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Kailangan gano'n na. Kung kapag akin, kailangan may emphasis doon sa in. Akin. Laban sa akin. Sabi, hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian. Hindi maaaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan. At hindi maaaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ganun siya. Ganun si Sara magsalita eh. Anyway. So, sinasabi ni Sara Duterte, bakit daw siya lang ang iniimbestigahan? Yun lang naman yun, guys. So, sobrang haba nung sinabi niya. Bakit daw siya lang yung iniimbestigahan? Hindi na lang yun direkta eh, no? Hindi na lang yun direkta. Na yun naman na ibig sabihin eh. Bakit ako lang iniimbestigahan nyo? Bakit na nyo imbestigahan ng administrasyon? Merong 18 Marines na nagsasabi, 18 fake Marines na nagsasabi na may mali-maleta daw na dineliver kay Bongbong Marcos. Yun. Bakit sila hindi nyo imbestigahan? Bakit ako lang? Well, unang-una kasi, mga kababayan, wala kasing kredibilidad. Yung 18 Marines. Papanoorin lang ulit natin to, guys, ha? Panoorin ulit natin. Ano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi, hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging Apro 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nag-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Sa mali-maletang pera. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sammy Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam Yes. ni Mark at saka ni John Estrada. Few moments later. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Tila naging paliwanag po sa nauna nilang pahayag na hindi lang nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime. Is he for assisting the ICC inspectors? Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. That is a crime, kidnapping. I-prove nyo muna na mayroong kidnapping na naganap. Kasi hanggang ngayon, hindi naman na napuprove na may kidnapping na naganap eh. So that's the first thing.
The second thing, mga kababayan, paano ka maniniwala? I-reinforce ko lang yung sinabi ko kanina doon sa nauna nating live. Paano ka maniniwala sa isang grupo na nagpapalit-palit ng kwento every second? Imagine. I could imagine yung yung pagkalito ni Jessica Soho habang ni-interview niya. Kakasabi lang kanina, hindi ron na nakita. Nakita lang daw nila na inabutan hindi ron na nakita na inabutan ng pera. Narinig lang daw na pag-uusapan lang daw. Okay. Tapos ngayon nakita na. Oo, di ba? How can you? My goodness. Tapos ngayon nasasabihin ni Sara Duterte, imbestigahan din ng administrasyon kasi sabi nitong fake 80 na to may ginawa daw. Wala kang kredibilidad yung witnesses nyo eh. Yung witnesses nyo nagpapalit-palit ng kwento every seconds. Palit-palit kwento every seconds eh. Pero mga kababayan, ito pa isang malala. Ito pa isang malala na nangyari or na-reveal. Apparently, according to Ombudsman Remulla, 6 of the 18 ex-Marines are facing murder cases. Interesting. So mukhang hindi lang sila dating Philippine Marine. Hindi lang sila dishonorably discharged. Baka ito pa yung dahilan. Hindi lang pala sila nag-awol. Apparently, may kaso pala sila. And baka, mga kababayan, iniisip ko lang naman to, no? Pagiging lang naman, utak, ampas lupa. Baka ito yung dahilan kung bakit sila na dishonorably discharged. Kung bakit sila nag-awol. Kung bakit hindi na sila bumalik. Posible na merong standing warrant sa kanila. Because of these cases. We don't know. It's possible. So, pero pakinggan natin sinabi ni Ombudsman Remulla kasi siya yung nagsabi nito eh. Panoorin, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na 6 sa 18 nagpakilalang Marines at nagsabi nag-deliver ng mga maletang salapi sa mga opisyal ng pamahalaan ay may kasong murder. May kaso palang murder, guys. Hindi kaya isa sa dito sa 18 Marines yung kausap ni Sara Duterte para patayin si President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at former Speaker Martin Romualdez. Hindi kaya kasama dito. Wala, naisip ko lang naman. Pero pakinggan natin sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Asking the NBI to help us get to the bottom of it, and we're getting information one by one. So ano po magiging proseso nun after NBI? Yeah, we're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga tao. Mm-hmm. Kasi the 18 Marines was supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines, or not all of them are in the active service, and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron, discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder? I think 6 of them. Mm-hmm. So sa 18, walang masasabing kumbaga legit or Hindi ko alam. I cannot. Oh. Kasi sinasabi ko lang, may mga findings kami. Ano yung motivation ng mga grupo ito? Tipping point. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. So, para po kaya... Actually, yan ngayon yung ginagawa ni Pokis. Kung nakita niyo yung recent na post ni Pokis, parang naghahanap siya ng mga sasapi sa kanila. Ng mga retirees din. Oo. So, mukhang basang-basa naman ni Ombudsman Remulla yung mga ganap. Tingnan natin. Local party or aspect? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it. So we're not alleging anything now. So, tukoy na pala nila Ombudsman Remulla yung plano. Tukoy na pala nila. And it's just a matter of waiting and processing the evidence. Isa pa mga babayan na nag-respond dun sa sinabi ni Sara Duterte. Etong si Rafaela David. Ito isang aktivista. Si Rafaela David. At dilawan siya na medyo on the activist side. Sabi niya, kasalanan din ba ng publiko kung hindi sila agad magtiwala at maniwala kung inconsistent, contradictory at nagrarambulan ng kanilang mga kwento at akusasyon? Di ba? Kasi naman, so sinabi ko kanina, kapalit-palit kasi yung kwento. Ba't kasi nag-evolve yung kwento, hindi consistent? Dapat kasi consistent kayo.
Eh, kaso hindi consistent yung mga kwento nyo eh. At yun na nga mga kabayan, no? Kinasuhan pa, dahil nga sa sobrang takot nito ni Sara Duterte, eh kinasuhan pa si Ramil Madriaga ng perjury. Imagine. Kinasuhan pa ng perjury. So mga kabayan, again, this is strategic. This is to make sure na yung testimonya ni Ramil Madriaga will not be admissible in the impeachment court. I-discredit na ngayon, kasuhan na, para kapag nagdesisyon ng court in favor of Sara Duterte, hindi magagamit nila yun sa hearing. Pero may sinabi rin si Ramil Madriaga tungkol sa relasyon nila or sa naging working relationship nila ni Sara Duterte. Ito yung kanyang sinabi niya sa kanyang abogado. Game. I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila dun sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Eh sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa Ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yun yung totoo eh. So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, burden of proof niyan kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So, alam mo yung nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalo siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As VP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga, si Atty. Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni VP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bagsag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yun, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni VP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yun, no, meron din kaming testimonial na mismo si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa VP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si VP Sara. Correct. Kung nasa location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na ito magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Eh, alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko itong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication, connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So, hawak ko ng mga screenshot na yan. Mga tao ni In due Sara. time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil dyan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportunity para i-submit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay VP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So, hawak na namin yung mga text messages na yan sa ngayon. Sir, how confident are you na yung tatlong cellphone units na nasa ibang korte nga, nasa custody ibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi kailan pa ho yung kidnapping case na yan? Anong hirubukan ako ng korte yan? Ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Atty. Harry Roque na for forensic examination of tatlong mobile phone. It was denied by the court.
Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil dun sa mga kidnappers, no? About ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for consideration, na-deny din. So, if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yun, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakailaman through illegal means. Kasi, pag nangyari Yeah, yun that's na hoping, pag pinaforensik namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinorensic na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, that's true. makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the, as to the Pero custody sir, ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? Kesa actually, sir, salita kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po, nasa Prosecution. prosecution evidence pa lang. Mhm. Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay, wala akong problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime eh. Regarding this question mo naman, sir, na kung nasan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung 3 phone. May picture nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone eh. Pero sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone nandoon pa, hindi nawawala. Sana. Yung phone. Yung phone, hindi lang namin alam Hindi kung naman. during that time ng 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun. So yun, maraming hope, no? Kaso hope is not a strategy, guys, eh. Oo, hindi kasi strategy ang hope. But you know, we make do with what we have, siguro. We make do with what we have. So, yun na nga, mga kababayan, ha? Ang nakakatawa lang talaga dito sa ano ni Sara Duterte is binababaw niya yung issue. Pinapalabas niya na pinag-iinitan siya, etc., etc. It's not really the case. It's because she did an offense. It's because she violated the law. Period. May nilabag na batas, kailangan pagbayaran yun. Regardless kung Marcos o Duterte ang last name mo. It doesn't matter. Kailangan merong kaukulan na parusa sa pag-violate ng batas. Hindi mo pwedeng sabihin na bakit siya. I mean, kapag sinabi mo yan sa highway control group ng PNP, sabihin lang sa'yo, sila yun, ikaw ang kausap ko ngayon. Di ba yun nakasabihin?